Lalamove Driver Apps. Alright, so good morning mga paps. Welcome ulit to Papi Sai Vlog. So tayo ay nagbabalik ulit para gumawa ng isang video about Lalamove Driver Apps. So ano-ano ang meron sa napapaloob na Lalamove Driver Apps at kung paano ito gamitin at kung paano kumuha ng booking. Alright, basic tutorial lang ng paggamit ng Lalamove Driver Apps. So kung bago ka pa lang as Lalamove rider, so nasa tamang video ka. Make sure na tapusin mo yung video at para may matutunan ka about sa Lalamove Driver App na ating tatalakayin ngayong araw. But before that, sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please pindutin nyo na yung subscribe button at i-hit na ang notification bell para updated kayo sa mga latest uploads di Papi Sai Vlog. Okay, so maraming salamat din sa mga nag-subscribe sa ating channel in the past few weeks at sa mga naka-tune in. So malaking tulong po yun para mag-grow ang ating YouTube channel. Alright. Okay, Lalamove Apps Tutorial. So first, open muna natin yung ating location or GPS. Okay, then punta tayo sa Lalamove Apps. Okay. So yan. So una nyo makikita is yung login or register section. So first is lagay nyo lang ang inyong information or login number at password. Then click login. So okay, X na lang yan. So ito naka-on duty na tayo. Automatic yun. Naka-on duty na tayo. So yan, makikita nyo na kagad yung mga bookings na pumapasok sa ating account yan. So dito sa baba, ang makikita nyo is yung 5 category na meron dito sa Lalamove Apps. Ayan, meron tayo dito yung pick-up section, ng mga bookings na pumapasok. Merong record, at merong wallet, mission, at yung iyong profile. Okay, so first, kuha muna tayo ng booking. So ayan, dito sa mga bookings na to, makikita nyo yung details ng bookings. Dito kung ilang kilometers yung pick-up, location ng pick-up, at saka yung location ng drop-off. So dito naman may mga naka-note din yan na ina-add si customer. Then dito yung rate ng details, pwede nyo itap dito sa gilid. Ayan, makikita nyo is collect cash. Ito yung mga breakdown ng rates na meron sa about bookings. So ayan, makikita nyo yung kung magkano yung commission ay binabawas ni Lalamove. And then dito sa baba is yung estimated earnings mo sa bookings na to. Okay, so ayan, ito yung my heart na booking is ito yung sinet ka ni customer na favorite rider. So na-deliveran ko na tong customer before. So nagustuhan niya yung aking service kaya sinet niya ako na first for favorite rider. So yung my heart na yun. So kung may booking yun si customer, ay unang-unang magpo-pop up yun sa account natin sa mga sinet niyang favorite riders bago mapunta sa ibang mga Lalamove account in a few seconds. Okay, so ito yung mga symbols na through cash ang booking. Yan, yung mga ganyan. Then ito naman is yung paid through wallet or credit na bookings. Then dito sa baba makikita natin is yung mga scheduled na booking, like ayan, nakalagay dyan is yung today 11 AM. So it means 11 AM pa yung pick up ng booking na to. So makikita nyo pagkakaiba ng kulay ng pick up now is medyo light na orange. Tapos yung mga scheduled booking is medyo dark ng konti yung kulay. So dito naman sa baba makikita nyo yung schedule booking din for tomorrow or sa ibang date pa, like yung mga advance booking na piniplace ng customer. So kulay blue yan. Kaya nakalagay din yung date at saka yung time. Okay, pag nakita nyo itong symbol na to, it means meron siyang purchase service na in-add. So ibig sabihin pabili ito na booking. So kailangan na mag-abono muna si rider ng specific amount, like yan nakalagay sa note 27. So yan yung aabunuhan ni rider pagdating niya sa pickup.
Tapos doon na lang siya babayaran ng customer sa drop-off location. Yung inabono niya at saka kasama yung delivery fee. So ayan, purchase service or buy for me. So ayan yung abono na booking. May nakita kayong ganyan. So ito namang symbols na to, yung kulay blue na box, means na kinakailangan na may lalabag yung rider. So dito naman sa taas, makikita nyo yung mga notification na pumapasok, like kung ano yung mga updated news, nilalamove. Tapos dito yung mga ibang notification. Okay, so ngayon, kukuha muna tayo ng ating first and second booking para makabiyahe na tayo. So pag kukuha kayo ng booking, pwede nyo makita yung location. Yan, pag tinap nyo dito is yung drop-off location. Pwede makita sa map kung saan siya banda. Pwede nyo i-zoom in, yan. Kung medyo kabisado nyo na yung lugar, at least may idea kayo pag in-open nyo kung saan yung location ng drop-off or nung sa pick-up. Yan. Ayan, so may nakuha na tayong ating first booking. So pag na-swipe nyo na ng ganon, ito na yung lalabas dyan. So andito yung mga details like yung client name na nag-book. Tapos ito yung chat section kung saan pwede nyong ma-communicate yung customer na nag-book. Ayan. Tapos pag pinindot nyo dito yung call is dito lalabas yung mga contact details like yung nag-book, yung pick-up location at saka yung drop-off location. So yan, pag in-open nyo yan, pag pinindot nyo to is lalabas yung number nung nag-book. So yan po. So pwede nyo na siyang tawagan at tanungin natin kung ano yung item na papadeliver niya. Hello, good morning. Lalamove po ito. Ma'am, tanong ko lang po, ano po yung item na ipapadeliver po? Gatas. Mga naka-box po ba o ano? Tatlong pouch. Okay. Okay, sige po. Antayin na lang po sa pick-up location. On the way na po. Salamat. Okay po, bye-bye. Sige po. Alright. Natawagan na natin at na-confirm natin yung booking at kung ano yung item na ipapadeliver. So ayan, nandito yung rate. Tapos pag pinindot nyo to, andito yung breakdown ng rates. Makikita nyo yung details. So ayan, naka-priority siya. So ayan, makikita natin dito yung location ng pickup. At dito naman, pag tinap natin is yung location ng drop-off. So ayan. Okay, minsan check nyo rin dito yung mga nakanote kung ano yung mga nilalagay ni customer, like baby milk yung nilagay niya. So ibig sabihin may idea na tayo kung ano yung item na i-deliver. So tinawagan na natin for confirmation. So ayan, pag pinindot nyo ito, so lalabas yung inyong maps or ways kung ano man yung preferred nyo na ginagamit. Okay, so pindutin lamang itong option ng motorcycle. So para ayun yung route na ituturo niya for motorcycle at madaling madaanan ng motorcycle. So yan, pag pinindot nyo start, so you're good to go. Okay, so ayan, pupuntahan na natin yung ating first booking. So ayan, may nakita pa tayo sa Taguig. So kunin na rin natin to for kids. So yan, pag isa-swipe nyo lang pag gusto nyo makuha yung booking. So yan, nakuha na rin natin. So puntahan na natin tong ating dalawang booking. Pick upin na natin. Okay, so unahin mo natin to, lapit lang sa Orchid. So let's go. Okay, so malapit na tayo sa ating pick up location. So tatawagan na natin ng customer. Hello. Good morning, Lalamove for pick up.
Saan ka na? Diyan ka na? Orchid Villas, dilaw na gate po. Masok ka dyan sa Roses. Roses. Sa Roses Gate. First gate sa Roses. Itong white na gate po. Opo, andito na po. Doon na po yung payment. Salamat. Okay, documents lang. Yung isang item na pick up natin. So, kukunin na natin yung mga gatas. So, inuna muna natin to kasi malapit lang. Yung isa kasi nasa 2 kilometers away pa. So, proceed na tayo doon sa next pick up. Gatas. Opo, sige po. Sige po. Ay, thank you po. Alright, legit. May tip na naman tayo. Paldo, nga. Wow! So, larga na tayo. Unahin muna natin tong Pasig before sa BGC. So, mas malaki pa yung Pasig, 181. Kaysa sa BGC, 130 plus lang. Well, anyway, meron na tayong ating first and second booking na ito, i-deliver na natin. So, balik tayo doon about sa Lalamove app tutorial. So, next muna natin is yung record. So, dito as you can see, meron tayo ditong ongoing, completed, at canceled. So, dito yung record ng mga bookings mag-a-appear. So, dito sa side ng ongoing is dito yung mga kasalukuyan na booking na meron kayo habang kayo ay nasa biyahe. So, dito mag-a-appear yun sa side ng ongoing. So, kung single man yan or double booking yung nakuha ninyo, so dito yan lalabas sa ongoing. Okay? So, pag natapos nyo na yung inyong mga bookings or na-deliver nyo na ng maayos, so dito na mapupunta yon sa completed. Ayan. So, dito makikita nyo yung details na mga completed na bookings. So, ayan, nakalagay dyan yung date and time ng pag-pick up nyo or pagkuha nyo ng bookings. And then, yung mga locations at yung rate na bawas na yan ng 20% ni Lalamove Commission. So, ayan. Next is yung canceled. So, dito sa canceled, ito yung mga bookings na kinancelled ng customer or yung mga kinancel mo na booking. So, dito yung mapupunta sa side na to. Okay, next category is yung wallet. Yan. So, yung wallet natin, so may balance tayo na 208 pesos. As we can see, makikita natin yung details dito ng ating wallet. So, meron tayong balance na 208. Tapos, yung deposit na 500 pesos. So, way back 2 years ago or 2.5 years ago. So, simula nung nag-register ako kay Lalamove, is ang naging deposit talaga, ang naabutan kong deposit is 500 pesos. So hanggang ngayon, ayan pa rin yung deposit ko na 500 pesos. Okay, so next is yung under review. Itong nasa baba. So dyan mag-a-appear yung amount kapag yung may mga item or parcel ka na deliver na nawala mo or na damage mo. So dito yan mag-a-appear sa under review. Ayan, pag in-open nyo, so makikita nyo yan dyan, suspicious. So under review yan ni Lalamove. Once na-report kayo ng customer na na-damage nyo or na wala nyo yung pinapadeliver na item. So dyan na papasok yung purpose nung dineposit nyo na 500. Okay, next is yung top up. So ayan. So minimum amount is 100 pesos. So sa mga hindi pa nakakaalam, so check nyo na lang isang video tutorial ko na about sa pag-deposit or pag-top up sa wallet account ng Lalamove. So check nyo na lang yung link sa description box below. Or open nyo yung YouTube channel ko at hanapin nyo doon yung top up wallet. Okay, so next is yung cash out. Okay, kung gusto mo i-cash out yung inyong mga balance dun sa inyong wallet, so enter nyo lang yung amount. Okay, tapos sundan nyo lang yung process. So before, may pinipilapan dito na form para bago ka makapag-cash out ng inyong balance sa wallet. So matagal na rin kasi ako hindi nakakapag-cash out. So I don't think kung ganun pa rin yung process ng pag-cash out. So sa mga nakakaalam, comment down below na lang para ma-share yung information. So next is yung balance details. Yes, so yan. So sa balance details, dito makikita nyo yung mga rate ng commission ni Lalamove na mga binabawas niya sa bawat bookings. So yan, makikita nyo dyan yung details. Yan yung details ng bookings, location, at saka yung rate.
Ayan, makikita nyo rin dito yung order revenue. So, ibig sabihin, yung booking na kinuha nyo na credit. So, nakadetalye din yan dito. Ayan, so, ito yung rate na dumagdag sa wallet mo. Pag credit yung booking na nakuha mo. So, next is yung account details. So, dito yung inyong mga account information na GCash, GCash number, at yung full name. So, pwede mo rin itong baguhin. So, ayan, edit account details lang. Okay, next is yung payment method. So, pwede kang mag-add dito ng payment method na gagamitin mo or any GCash account. Okay, next category natin is yung mission. So, dito yung mga incentives ni Lalamove. So, nagbibigay siya ng mission. For example, pag natapos mo yung 3 or 5 bookings, meron siya mga specific amount na binibigay at mapupunta yon directly to your wallet. So, yan, mostly maraming mission dun sa mga newly verified na Lalamove account, no, sa mga bagong rider. So, ayan yung total rewards redeem. Makikita nyo rin details. Lahat ng mga na-redeem nyo na award or incentives. Ang mga natapos nyo na missions. So, next is yung profile. Okay, dyan makikita nyo yung profile nyo, ang inyong details. Okay. At dito sa profile, dito nyo makikita yung excellence rating ninyo at number ng inyong mga fans or yung mga positive ratings ng customer sa inyo. Then dito sa baba ay makikita natin ang refer friend to earn. So dito may mga referral mission na binibigay si Lalamove na kung saan ay pwede kang makapag-claim or mabibigyan ka ng rewards kapag ikaw ay nakapag-refer or nakapag-recruit ng panibagong riders or drivers na maging Lalamove driver partner. So meron mga specific amounts na binibigay si Lalamove sa programa nila na referral mission under your referral code. So gamit yung referral code kapag ka na-verify yung bagong rider or driver, so magkakaroon ka ng referral commission from Lalamove. So andito lang makikita nyo yung mechanics kung paano. So next is sticker. So ayan, yung sticker is only available sa mga 4 wheels na sasakyan. So okay, dito tayo sa Lalakit or Lalabags. So dito, kung bago ka pa lang na-verify as driver partner, so dito ka po pwedeng mag-avail ng Lalabag para magkaroon ka nito ng insulated bag. So ayan, i-open mo lang ito. Or pwede ka mag-select dito kung gusto mo Lalabag lang. So ayan, may specific amount naman siya. So kung gusto mo rin ng jacket ng Lalamove, so ayan, i-ano nyo lang, highlight or i-check nyo lang yung box. So gusto mo naman yung bundle, Lalabag at saka yung Lala jacket. So ayan ang specific amount. So pwede rin siyang installment. So before kumuha ko nito kasi installment. So ang price pa noon nang nakuha ko is bundle. So ang price pa noon is worth 1,500. So medyo bumaba na siya ngayon, naging 1,200 na lang. So ang nangyari ng installment na yon, gabil ako nitong Lalabag at Lala jacket. So magkakaroon diyan ng appointment or schedule. So ayan, magsiset kayo ng appointment kung kailan kayong available na pwedeng pumunta sa mga Lalamove office or Lalamove hub kung saan doon nyo kukunin ng inyong Lalabag at Lala jacket. So pwede rin itong cash at pwede rin installment. So before kasi yung kinuha ko is installment. So worth 1,500 pesos pa siya noon. So ang naging down payment is 600 pesos. Tapos, ang hulugan is 300 per month. So, ang mode ng payment nun is through Lalamove wallet ng account ninyo. Once a month, babawasan kayo ni Lalamove ng 300 pesos sa inyong wallet. So, kinakailangan meron kayong na-deposit specific amount para pagdating ng due date is automatic, ikakaltas na yon ni Lalamove. Good for 3 months ang naging payment ko nun. So 300 per month hanggang sa nabuo ko yung 900 pesos kasi nag-down payment ako nun ng 600 pesos. So totally 1,500 pesos. So about sa mga benefits ng pagkakaroon ng Lalabag, so ayan, makikita nyo naman yun dyan. View benefits nyo lang. So explore nyo na lang yan mga paps. Alright, so dito tayo sa help center. Okay, kung meron kayong mga katanungan or any concern sa Lalamove
or about sa mga situations or sa biyahe ninyo. So puntahan nyo lang dito at pwede nyong makausap or makachat isa sa mga agent ng Lalamove. Yan, kung may mga concern lang kayo. So puntahan nyo lang tong driver support chat. Okay, so next dito sa pinakababa is yung income statistics. Okay, so dito sa income statistics ay dito nakadetalye ang inyong specific amount ng income. Yan, pwedeng daily, pwedeng weekly, yan, or monthly. So ayan, dito yan nakadetalye, makikita nyo yan dito. So ayan, at take note, hindi naman yan yung accurate talaga na income ninyo daily, kasi kayo rin naman ang makakapag-calculate no ng total income nyo sa bawat biyahe ninyo. Kasi ibabawas nyo pa yung mga expenses or yung pang maintenance ng motor at saka gasolina ng motor. So kayo na yung makakapag-calculate nun. So ito, estimated amount lang ito. So dito sa taas, yung settings button, makikita nyo dyan yung inyong mga personal info, mga application settings like language or sound notification, pwede nyo rin palitan yan. And then yung privacy policy. So dito naman sa baba is yung information, yung mga pricing details, terms and conditions about, at may mga features din dito na shake to take screenshot, then one click to restart. Pagka medyo naglo-loading or bumabagal yung apps ninyo, pwede nyo yan i-click, promptly magre-restart siya. Tapos yung logout sa ibaba. So pag pinindot nyo yung logout, take a break, then mapupunta kayo ulit dito sa tumatakbong tao. Alright, ngayon nandito na tayo sa drop-off location. So tatawagin na natin yung customer. Pinutin lang natin dito sa taas yung call. Tapos select natin yung dito sa may drop-off location sa pinakababa. Alright, tanong natin kung saan siya dito, banda. Good afternoon, Lalamove Deliver. Andito lang po kayo. Evergreen, opo, dito sa may 7-Eleven. Opo, sige po. Dito lang po, 7-Eleven. Salamat. Okay. Ilang piraso kalayan. Ayaw ko lang po. Ito po. Ay, salamat po. Thank you. Sige po. Alright, legit. May tip na naman tayo, 50 pesos pagdating dito sa drop-off. Na-drop na natin sa customer. So, ang next na gagawin natin is swipe lang natin yung arrive. Then, take photo. Ayan. Kukuha na nyo ng photo. So, ayan na. Confirm delivery and then unload complete. So next, confirm completion, tapos next natin is cash collected. Nakuha nyo na yung cash o yung bayad sa delivery fee. Tapos give review. Dito naman i-rate nyo na lang yung customer. So rate, ayan. So dito pwede kayo maglagay ng comment like good attitude or very punctual, accurate location. So kayo na bahala, tapos submit nyo na lang. Alright, so yun, na-close na natin yung isang booking. So yun, ganun lang kasimple mga paps. So yun lang mga paps, that's all for today. I hope nakatulong tong video na to para sa mga kapwa natin rider na gusto mag-Lalamove at mag-uumpisa pa lang sa pagbiyahe. So sana nakatulong ito at nakapagbigay ng idea sa inyo. So kung may mga katanungan kayo, please comment down below na lang. So I will try my best para masagot po natin yan. So yun, if nagustuhan nyo yung video natin for today, please give us a thumbs up. At sa mga hindi pa nakasubscribe, like, share, and subscribe na po, Papi Sai Vlog.
So maraming salamat po sa panonood at shoutout po sa ating mga subscribers at sa mga palaging nanonood ng ating video. Sa mga magsusubscribe pa lang, maraming salamat po sa inyo. So ayun lang mga paps, dito ko natatapusin ang ating video for today. Maraming salamat po. So abangan nyo po ang ating mga susunod na videos. So mag-ingat po tayong lahat. Ride safe po palagi. God bless you all. See you at my next one. Bye bye. Peace out.